Kabanata 4921. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang isang monghe ay nagdadala ng tubig na maiinom, ang dalawang monghe ay nagdadala ng tubig na maiinom, at ang tatlong monghe ay walang tubig na maiinom. Ito ang katotohanan. Kapag ang kanilang mga puso ay hindi nakahanay, sila ay magiging isang piraso ng maluwag na buhangin. Kapag ang isang plato ng maluwag na buhangin ay nawala ang epekto nito, pagkatapos ay nanganganib silang mahulog mula sa loob. Ang pinakamalaking solusyon ngayon ni Jiang Chen ay ang talunin sila isa-isa, ngunit ngayon ay tila hindi ito kasing simple ng iniisip niya. Black King, Panlong, please come out. Alam ni Jiang Chen na kung patuloy siyang manahimik, ang kanyang sitwasyon ay talagang mapanganib, hanggat maaari niyang talunin ang mga ito isa-isa, pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Ito ay isang beses lamang sa kanyang buhay. Hinding-hindi papayag si Jiang Chen na mamatay dito. Marami pa siyang dapat gawin, at hinding-hindi siya matatalo. Ang kalahating hakbang na antas ng nebula ay isang hadlang para sa kanya. Kung siya ay matagumpay na makalusot, siya ay magiging isang dragon at hindi mapigilan. Ngunit ngayon, ang mahigit 20 kalahating hakbang na Nebula Level Master na ito ay naging isang mahirap na hadlang para sa kanya. Nang lumitaw ang Black King at Panlong, si Lu Shangfeng at ang iba ay natigilan saglit. Hindi nila inaasahan na may mga katulong pala ang lalaking ito. Ngunit gayunpaman, hinding-hindi niya pababayaan si Jiang Chen ngayon. Nasa kamay ng Palace Master ang buhay, at kailangan niyang pilitin itong bumalik at bawiin ang kanyang buhay. Hindi siya dapat mabaigo, kung hindi ay patay na ang kanyang anak. Master, tiningnan ng Black King si Jiang Chen na may solemn na mukha. Kung hindi dahil sa ganoong krisis, hindi mapapatawag ni Jiang Chen ang Black King at ang Six-Spine Dragon. Silang dalawa nagsasanay. Sa kritikal na sandaling ito, napakahirap. Mahalaga, ngunit naabot na ni Jiang Chen ang isang buhay at kamatayang krisis. Kung hindi sila magpapakita, kapag namatay si Jiang Chen, hindi nila matatakasan ang kanilang kasawian, dahil ang kanilang dalawang buhay ay ganap na nakatali kay Jiang Chen. Hanggat namatay si Jiang Chen, imposible silang mabuhay. Buhay at kamatayan, ipinaglalaban nila ang kanilang sarili. Ang anim na gulugod na dragon ay tumingin kay Jiang Chen at bahagyang tumango. Nagmamadali siyang pumasok sa antas ng nebula sa isang iglap, ngunit hindi niya inaasahan na kailangan niyang lumabas sa oras na ito. Alam din ni Six-Spine Panlong sa kaibuturan ng kanyang puso na napakahirap na makapasok sa antas ng nebula sa antas ng kalahating hakbang na nebula. Halos hindi siya makahanap ng anumang pagkakataon. Kahit na siya ay nagsumikap ng napakatagal, wala siyang makakamit. Wala akong ideya, at tila kung gusto kong masira, imposible ito ng walang malaking pagkakataon. Maraming tao ang walang paraan upang masira ang antas ng nebula sa buong buhay nila. Alam na alam din ni Liu Ji Panlong sa kanyang puso na hinding-hindi siya makakapagsanay sa pag-iisa. Marahil ay nasa harapan niya ang kanyang pagkakataon at siya ay nasa isang estado ng pagtulog at paglilinang, pagkatapos ang pagkakataon ay tuluyang nawala. Sa pagkakataong ito, malamang nakalabanan natin silang tatlo hanggang kamatayan. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Kahit sa oras na ito, hindi siya nagdalawang isip. Ang Black King at ang Six-Spine Coiled Dragon ay hindi pangkalahatan. Mga henerasyon, silang dalawa ay hindi bababa sa isa laban sa tatlo, hindi nahuhulog sa lahat. Bagamat maaaring hindi nila agad na may angkop ang drama, matutulungan nila si Jiang Chen na makaahon sa paghihirap. Imposible lamang na patayin ang lahat sa pagkakataong ito. Sila mas alam nila kaysa sinuman, ngunit hindi nila alam kung anong uri ng plano mayroon si Jiang Chen. Kapag nakahanap si Jiang Chen ng isang pambihirang tagumpay, hindi ito tulad ng wala silang anumang pagkakataon. Nag-recruit ako ng 2 katulong. Oo, mukhang handa na kayong lahat na mamatay, kaya mamatay na tayo kasama siya. Marahan nang umiti si Lu Shangfeng, at 2 pang taong namatay, ang Black King at ang Six Rages. Panlong tila napakalakas, ngunit maiibsan lamang nito ang kasalukuyang sitwasyon ni Jiang Chen. Imposibleng tulungan siyang makatakas. Pumatay ng walang awa, utos ni Lu Shangfeng. Sa pagkakataong ito, lahat ay sumugod muli, na may mabangis na puwersa at napakalaking pressure. Ang Six-Spine Dragon at ang Black King ay hindi nang ahas na baliwalain ito.
Nagkatinginan silang dalawa at sinubukan ang kanilang makakaya upang tulungan si Jiang Chen na ipagpaliban ang mga half-step na Nebula Level Master na ito, na siyang pangunahing prioridad. Ang bibig ni Jiang Chen ay napuno ng panghihinayang at ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Walang pagtakas, kaya sabay tayong mamatay. Totoong napakalakas ng mga taong ito, ngunit hindi pa umabot sa punto ng tunay na pagsasanib, kahit iilan lang ang magkakasama, magkakaroon ng backup, na medyo natatakot pa rin sila sa isa't isa, at walang makakagamit, ang 100% ng iyong lakas sa oras na ito ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Kahit napatayin nila si Jiang Chen, paano kung atakihin sila ng iba o halimaw? Sa makatuwid, normal na umalis ng ilang silid, dahil sa kanilang pananaw, si Jiang Chen ay nakatakda ng mamatay, at hindi na nila kailangang isakripisyo ang kanilang buhay. Sinasamantala ang pagkakataong ito, si Jiang Chen ay may higit na iniisip tungkol sa akin sa kanyang puso. Dahil lahat kayo ay may ilang mga takot at walang laman na espasyo sa inyong mga puso, hindi ako magiging magalang. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mandirigma ay ang bayani, sinuman. Ang sinumang umalis sa silid ay mamamatay. Pinunot muli ni Jiang Chen ang kanyang espada, tumawid sa langit, inikot ang talam ng espada, tumalikod at bumaril, nilabanan ang pag-atake ng 6 na tao. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isinabot niya ang gintong kawit ng patiwarik at tinusok ang espada, sinusubukan upang patayin ang 7 tao, ngunit sa oras na ito, wala ni isa sa 6 na tao ang dumating upang iligtas siya. Ang taong hindi na kailangang mamatay ay lubusang napatay ng buong suntok ni Jiang Chen. Bagamat hindi nila inaasahan, hindi nila naisip na si Jiang Chen ay talagang naglakas loob na gawin iyon, dahil ibinigay niya ang kanyang likod sa 6 na tao. Nagulat si Jiang Chen, at pinrotektahan ng mga bituin ang kanyang katawan, at siya ay muntik na nakatakas. Sa krisis ng buhay at kamatayan, siya ay pinigilan na hindi siya makahinga. Agad na hinati ng Tianlong Sword ang kalahating hakbang na Nebula Level Master sa dalawa. Damn it, si Wang Zan ay patay na. Kumilos kaagad at patayin siya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataon. May sumimangot at labis na nanlumo. Sa puntong ito sa kalahating hakbang na labanan sa antas ng Nebula, higit sa 20 tao ang hinayaan pa ring pumatay kay Jiang Chen, isang tao, na talagang hindi nararapat. Ngunit akala nilang lahat ay kikilos ang kabilang partido, ngunit nangyari ito at napinsala ang taong iyon. Si Jiang Chen ay desperadong pumatay ng isang tao, na ikinagalit ng lahat. Patayin mo ako, o may mangyayari mamaya, walang awa. Lumubog ang puso ni Lu Shangfeng, nawalan siya ng isa pang half-step na Nebula Level Master, hindi talaga dapat nangyari iyon. Sa oras na ito, ang Black King at ang Six Spine Panlong ay parehong nagtatrabaho ng husto. Sa 1 laban sa 4, tinulungan nila si Jiang Chen na makakuha ng maraming oras. Nakaharap sa 12 at kalahating hakbang na antas ng Nebula ng mag-isa, si Jiang Chen sa wakas ay nagkaroon ng isang paghinga, silid. Ngunit nang mamatay ang kabilang partido, malinaw na nagsimulang maging mas maingat si Lu Shangfeng. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi pa rin nag-atubiling makipaglaban hanggang sa kamatayan sa kanyang kalaban, nakikipaglaban para sa isang labanan, at hindi nagpatinag kahit 1 pulgada. Lumabas ang Heavenly Dragon Sword, at tumalsik ang dugo sa kanyang balikat. Parami ng parami ang mga masters ang dumudurog sa kanila. Pumili ng isa si Jiang Chen at namatay, talagang hindi nag-iiwan ng pag-asa para sa kanila. Wala kahit isang bakas. Isa-isang pumatay, si Jiang Chen ay umasa sa sarili niyang Star Gang para makayanan ang karamihan sa mabibigat na pinsala. Bagamat lumalala ang kanyang katawan, 6 na tao na ang bumagsak. Pulala ng pulala ang kanyang mga sugat, lahat ay may sariling lakas. Sa kapalit ng buhay. Pagkatapos uminom ng 2 pang Great Return Pills, mahigpit na kinuyam ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao at tinitigan ang lahat gamit ang kanyang mga mata na parang mga pana. Hindi nila maiwasang matigilan sa kanilang mga puso. Itong si Jiang Chen ay isang baliw. Ang kanyang dugo ay damanak na. Siya ay patay na, ngunit siya ay nagpumilit pa rin at nakipaglaban sa kanila. Tila siya ay malubhang nasugatan at namamatay, ngunit siya ay laging nagagawang pumailang lang sa langit at pumatay sa kanilang mga kapatid sa kritikal na sandali. Lalong nagiging seryoso si Lu Shangfeng.
Hindi nakapagtataka na nagawang patayin ni Jiang Chen ang lahat noon. Tuso talaga ang taong ito at hindi takot sa buhay at kamatayan. Sa ganitong paraan lang niya madadala ang kanyang lakas sa sukdulan nito. Ngunit ang kanilang mga tao, sa kabaligtaran, ay palaging nagbibigay sa kanilang sarili ng huling pagkakataon, kaya't sila ay natatalo isa-isa. Ito ang kanilang nakamamatay na kahinaan. Kung hindi sila kaibigan ng buhay at kamatayan, o mga sundalo ng mag-ama, sino ang maaaring magkaroon ng parehong isip? Perpektong pagkakaisa. Sinamantala ito ni Jiang Chen, kaya binigyan niya sila ng suntok at isa-isang bumagsak. Kinabahan ang lahat, ngunit walang epekto ang kaba. Ang mahalaga ay kailangan nilang magkaisa para patayin si Jiang Chen. Matapos mamatay ang 6.5 nebula level na tao, hindi yun dahil walang nakuha. Kahit man lang nabawasan ang lakas ni Jiang Chen. Kung magkaisa ang mga taong ito, may pagkakataon pa silang patayin si Jiang Chen. Cheer up, everyone! Hindi ka dapat magpigil. Nauubos na ang mga pagkakataon natin. Buhay at kamatayan na ang usapin ngayon. Kung sino man ang gustong maging katulad ng magkakapatid sa lupa, magpigil ka lang. Patayin si Jiang Chen, at tayo will take all the credit. Wei, kung hindi natin siya mapatay, kailangan natin siyang ilibing dito. Umungol si Lu Shangfeng, nagulat ang lahat, malungkot ang kanilang mga mukha, at nagkatinginan sila. Sa katunayan, mayroong wala na masyadong oras para sa kanila. Alam na alam din ni Lu Shangfeng na kung hindi nila ihahanda ang kanilang mga tropa sa oras na ito, malamang na mas mababa pa ang kanilang tsansa na manalo. Ngayon na si Jiang Chen ay naging malubhang nasugatan, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang samantalahin ang kanyang sakit para pumatay siya. Hindi tayo dapat magkamali. Sa ilalim ng paghihimok ni Lu Shangfeng, ang lahat ay naging mas mabangis, at walang mga itlog na natitira sa pugad. Kung hindi nila samantalahin ang oras upang patayin si Jiang Chen, ang kahihinatnan ay ang magkabilang panig ay masusugatan, o mamamatay. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mayroon pa rin si Jiang Chen. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa higit sa 100 kalahating hakbang na antas ng nebula, at maaari pa rin niyang harapin ito ng mahinahon. Dapat sabihin na ang bawat isa sa kanila ay natatakot. Ito ay hindi isang opsyon na magpatuloy sa ganito. Sa ilalim ng panawagan ni Lu Shangfeng, maaari lamang nilang gawin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kung sino man ang umatras sa oras na ito, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Ilan sa kanila ang namatay, lahat ay dahil sa hindi sila nagtutulungan ng mabuti sa isa't isa, kaya maaaring samantalahin sila ni Jiang Chen at gusto nilang alisin ang mga ito. Jiang Chen hindi rin ganoon kadali. Si Jiang Chen, na pinuprotektahan ni Xing Chengang, ay kailangang tiisin ang karamihan sa mga pinsalang dinanas niya. Kung hindi, patay na siya ngayon. Panlong, kumapit ka ng mahigpit. Hinding-hindi natin hahayaang magkagulo ang ating Panginoon. Gamitin natin ang lahat ng ating lakas para labanan sila hanggang kamatayan. Naghanda na ang itim na hari. Maghanda para sa isang buhay at kamatayang labanan sa kalaban. Kung hindi ka magtagumpay, ikaw ay mabibigo. Okay. Ang 6 na gulugod na dragon ay pumailang lang sa mga ulap at sumakay sa ambon. Ang katawan nito ay marilag at ang kapaligiran ay parang bahaghari. Ito ay tumatawid sa kalangitan. Ang mga hanay ng mga sinaunang puno ay durog-durog. Ito ay lumalaban sa maraming kalahati-step nebula level masters. Sa panahon ng sprint, iniindayog ng dragon ang buntot nito, napakalaki ng momentum. Ngunit ang lakas ng kalaban ay masyadong malakas kung tutuusin. 4 na kalahating hakbang na nebula level master ang ganap na hamarang sa kanyang harapan, likod, kaliwa, at kanang bahagi. Ang Six Spine Panlong ay nakarating na sa isang desperadong sitwasyon ng buhay at kamatayan. Para kay Jiang Chen, siya at ang Black King ay kailangang lumaban sa isa't isa. Lumaban hanggang kamatayan. Sword 33. Alam ni Jiang Chen na hindi siya makakalaban sa kanila, at kailangan niyang lumaban ng mabilis para magkaroon ng pagkakataong makatakas. Ngayon hindi lang siya, nandyan din ang Black King, ang Six Spine Dragon. Siguradong hindi siya makakaupo at maghintay sa kamatayan. Hindi mabilang na mga anino ng espada ang lumabas na nagngangalit, at higit sa 100 kalahating hakbang na nebula level masters ang hindi makapantay sa kanilang talas. Sword 33 ay masyadong malakas,
at walang sinuman ang makakapantay nito sa isang labanan sa mga masters ng parehong level. Si Lu Shangfeng ay lumaban at umatras, ngunit ang walang hangganan na espada ni Jiang Chen ay umabot sa limitasyon nito at hindi kailanman nagbigay sa kanya ng anumang pagkakataon. Bagamat handa si Lu Shangfeng, si Jiang Chen ay naging walang talo sa isang pagkakataon. Ang espada at anino ay ang pagsasama-sama ay nagparamdam kay Lu Shangfeng na kaharap niya isang mabigat na kaaway. Mahigit 10 master ang lumalaban at umaatras, ngunit alam ni Lu Shangfeng na si Jiang Chen ay hindi kailanman mananatiling malakas. Gawin lahat ng sabay-sabay, pangalawa pagod, pangatlong pagod. Hanggat pinapatatag nila ang sitwasyon, siguradong hindi sila magsisisi sa pagkatalo. Hanggat kumapit sila, may pag-asa pa rin sila. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng unang pag-alo ng Sword 33 ni Jiang Chen, nahulog siya sa pagiging walang kabuluhan. Mahigit 10 tao ang nagsimulang lumaban ng mabilis, at tiyak na lalabanan nila si Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Ngunit nagbago ang mga mata ni Jiang Chen, nagsimula ang apoy sa kanyang kamay, at kumalat ang 5 Elements Fire Formation, na sumasakop sa lahat. Mag-ingat sa kanyang apoy. Galit na sigaw ni Lu Shangfeng, ngunit huli na ang lahat. Ginamit ni Jiang Chen ang 5 Elements Luo Formation para harangan ang daan ng mga taong ito, at ang kanyang kamay na nakakakuha ng bituin ay dumulas pababa, na nagdulot ng tunog ng panaghoy. Sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya. Sa oras na ito, mamatay ka man o mamatay ako. Wala talagang paraan. Lola, lumaban ka. Hindi pwedeng maupo ka na lang at hintayin ang kamatayan. Panipi. Tama, hindi ako naniniwalang may kaya pang gawin itong bastard na ito, Panipi. Patayin. Sunod-sunod, figures, isa-isa, higit sa 10 at kalahating hakbang na nebula ang mga nangungunang master ay sumigaw ng buong lakas, sinusubukang sirain ang 5 elemento ng Luo Formation ni Jiang Chen. Gayunpaman, habang nagmamadali silang lumabas sa formation, ang kamay na pumipili ng bituin ay gumuhit ng isang malaking palad na umabot sa langit at dumurog. Lahat ng bituin ay tila nabasag. Naging malabo at mapurol. Habang pinipigilan ang palad, lumipad pa atras ang lahat ng 10 tao, bumulwak ang dugo, halos nakatakas sa kamatayan. Si Jiang Chen ay sumuray-suray, sumunod, at halos bumagsak sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay parang kidlat, at tumingin siya ng diretso kay Lu Shangfeng. Pinunasan ni Lu Shangfeng ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Siya rin ay nagdusa ng husto mga pinsala. Mag-ingat ka, guru. Mahinang sigaw ni Black King. Sa pagkakataong ito, si Jiang Chen ay umabot na rin sa puntong nauubusan na siya ng gasolina. Bagamat ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng Great Return Pill, ang kanyang katawan ay masyadong malubhang na sugatan at ito ay maglaan ng ilang oras para makabawi, sa panahon, imposibleng sabihin lang na maibabalik ito. Ang Black King at ang Six Spine Panlong ay mabilis na lumapit kay Jiang Chen, sinusubukang hadlangan ang suntok para sa kanya. Alam din ni Lu Shangfeng na ang pagkakataon ngayon ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, at kung hindi nila mapatay si Jiang Chen, malamang na sila ay papatayin ni Jiang Chen, at tiyak na hindi nila siya mabibigyan ng pagkakataon, upang huminga. Huli na para sabihin ito, ngunit malapit na. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Jiang Chen, at sa sandaling iyon, binunot niya ang kanyang espada at tinusok ang kanyang puso gamit ang kanyang espada. Nakahinga si Lu Shangfeng ng malamig na hangin. Ang 4 na master sa likod niya ay umatras din ng hindi namamalayan. Ang hininga ng lahat ay tumitigil, sa pagitan ng kidlat at flint, si Lu Shangfeng ay sumulong sa halip na umatras, nabangga si Jiang Chen, at lahat sila ay tumama kay Jiang Chen ng isang malakas na hampas. Ang Black King at ang Six Spine Panlong sa wakas ay bumagal ng isang hakbang, ang kanilang mga mag-aaral ay humigpit, at ang kanilang mga puso ay namilipit na parang mga kutsilyo. Gayunpaman, si Jiang Chen ay determinadong nakayanan ang mga pag-atake ni Lu Shangfeng at iba pa. Siya ay umungal ng marahas at yumanig sa lupa. Siya ay bumuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, siyam na kapigatian na nagkukulong sa langit na mga daliri. Ang kanyang dalawang daliri ay magkapantay. Ang kanyang enerhiya ay parang daloy ng liwanag. Agad niyang pinasok ang ulo ng lahat sa Lu Shangfeng at namatay. Nawala si Dao. Sa sandaling iyon, ang mundo ay mapayapa at ang lahat ay tahimik.
Lu Xiangfeng at iba pa ay nahulog sa isang pool ng dugo, na walang bakas ng buhay na natitira. Kahit na ang isang half-step nebula level expert ay hindi magdadalawang isip na patayin siya sa mga kamay ni Jiang Chen. Talagang napakalakas ng kanilang lakas, ngunit hindi rin siya vegetarian. Pagkatapos ng labanang ito, ang dalawa lahat ng higit sa 10.5 namatay ang mga Step Star level masters. Talagang isang hindi maisip na kahihiyan para sa daming mansion, at ang kanilang lakas ay nabawasan din ng husto. Ang mga taong ito ang tunay na mainstay ng daming mansion. Ang mga mata ni Jiang Chen ay puno ng lamig at uhaw sa dugo. Hindi siya isang Verdugo na pumapatay ng hindi kumukurap, ngunit ang mga taong ito ay gusto ang kanyang buhay, kaya maaari lamang niyang gawin ang lahat. Pinatay niya sa kanya para sa kanyang sariling kapakanan at para sa kapakanan ng dignidad at kaluwalhatian. Parehong natulala ang Black King at ang Six Spine Panlong. Nagkatinginan ang dalawa, at hinangaan lang nila si Jiang Chen. Bagamat halos magkapareho ang kanilang lakas, sa desperado na sitwasyong ito, ang kapangyarihang inilabas ni Jiang Chen, ay hindi na maabot ng dalawa, at hindi sila naglakas loob na ipakita ang kanilang talas, mukhang nakakasawa talaga. Nag-aapoy din ang dugo at apoy sa paligid nila. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jiang Chen, puno ng ginhawa ang kanyang mga mata. Sa wakas ay hindi niya pinabayaan ang Black King at ang Six Spine Dragon. Sa labanang ito, hindi hinayaan ng kanilang amo, pagkabigo nila. Dapat sabihin na ang lakas ni Jiang Chen ay bumuti ng husto pagkatapos ng labanang ito, kaya sa oras na ito, siya ay palapit ng palapit sa tunay na antas ng nebula. Master, napakalupit mo. Malamang hindi kita mapapantayan sa buhay na ito. Napakamot ng ulo ang Black King at nakangiting sinabi. Siya at si Jiang Chen ay palaging may sinumpaang relasyon, at si Jiang Chen ay hindi kailanman itinuring siyang subordinate niya. Iniisip ng mga tao na noong mahina siya, malaki rin ang naitulong ng Black King sa kanya. Ganoon din sa Six Spine Panlong. Siya at ako ay nataman kaagad. Ang kanyang lakas at talento ay hindi dapat maliitin, ngunit siya ay humanga kay Jiang Chen. Ang kasalukuyang Six Spine Panlong ay tunay na kumbinsido ni Jiang Chen, nang walang anumang pag-aatubili. It's not a good time to stay here for a long time. Tara, umalis na tayo dito dali. Otherwise, things can change later. Once we are targeted, we will be in trouble. Napakalinaw pa rin ni Jiang Chen sa kanyang puso. Kung may anumang kaguluhan, maaari siyang makulong. Pagkatapos patayin ang napakaraming master mula sa daming palas, at lahat sila ay kalahating hakbang na antas ng lakas ng nebula, ang daming palas ay tiyak na hindi yaong mga handang sumuko. Maaaring naisip ng kabilang partido na sa pamamagitan ng pagpapadala ng napakaraming eksperto, ito ay tiyak na walang kabuluhan, ngunit ang pagtatapos ay napakalungkot. Bagamat napatay niya ang mga taong ito, ang lakas ni Jiang Chen ay dumanas din ng matinding suntok, at ang kanyang lakas ay nabawasan sa 10%. Siya ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Let's go. Tumalikod si Jiang Chen at umalis, ngunit bago pa siya makalakad ng 100 metro, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay tila mahigpit na nakakandado. Gusto mo bang umalis? Hahaha, hindi ganoon kadali. Depende kung may kakayahan ka. Isang mahinang boses ang tumunog, ngunit naramdaman ni Jiang Chen na parang may bamara sa kanyang lalamunan at nasa lahat ng dako ang panganib. Sino? Biglang lumingon si Jiang Chen, nabigla ang kanyang puso, dahil napakalakas ng taong ito, at hindi niya naramdaman ang taong ito ngayon, ang hitsura ni. Hindi lang siya, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen, at lumubog ang kanyang dibdib, napakalakas niya. Pakiramdam ni Jiang Chen ay parang kaharap niya ang isang mabigat na kaaway, na nakatitig sa taong nasa harap niya ng may malungkot na tingin. Sino ako? Hihihi, pinatay mo ang mga tao sa daming mansion ko, tapos ngayon may lakas ka ng loob na tanungin ako kung sino ako. Nakakatawa nga, pangalan kung hindi ka huhulihin ng gobyerno, ito ay nakakadurog ng puso. Malumanay na sabi ni Kong Yunlong, ang kanyang mga mata ay mainit at labis na madilim. Siya ay matangkad at maringal, nakatayo sa kawalan, tulad ng isang walang katulad na Diyos ng digmaan. Ang mga salita at gawa ni Kong Yunlong ay nagbigay sa mga tao ng natural na pangangibabaw, na hindi pa nararanasan ni Jiang Chen. Alam niya na ang lakas ng taong ito ay umabot na sa antas ng nebula. Master,
Malungkot ang mukha ni Black King. Kahit na siya ay tulala sa mga oras na ito, alam niyang mahirap pakitunguhan ang lalaking ito, at sa sobrang lakas, ito ay isang nakamamatay na suntok sa kanya ngayon, at hindi sila makakatakas sa lahat. Ako ang may pananagutan sa lahat. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses, ngunit kahit sa sandaling ito, determinado siyang lumaban, ngunit halos imposibleng labanan ang kabilang partido. Si Zhou Yun ng pamilya Zhou ay isang nebula-level powerhouse. Naiwasan lang ni Chen ang matalim nitong gilid. Kahit na nagtayo siya ng formation sa Dongchen Mountain, wala pa rin siyang magagawa sa kalaban. Ang hindi niya inaasahan ngayon ay nagpadala si Daming Mansion ng mga eksperto sa antas ng nebula para tugisin siya. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Narinig na ni Jiang Chen noon iyon sa Dark City, at maging ang buong pamilya Chen, may mga regulasyon. Nebula ang mga malalakas na tao sa antas ay hindi pinahihintulutang sakalin ang mga taong may mababang lakas. Ang malakas ay likas na may dignidad ng malakas. Tanging kapag ang mahina ay protektado ay unti-unti silang nagiging malakas. Ang lakas ng mga taong malalakas sa antas ng nebula ay masyadong malakas, napakaraming tao ang hindi kayang burahin ito. Marami kang nagawang krimen at nakapatay ng napakaraming tao, kaya wala kang ibang pagpipilian kundi ang mamatay. Kung hindi ka mamamatay, paano mananatili ang kamahalan ng ating Daming Mansion? Malamig ang tingin ni Kong Yunlong. Sa kanyang mga mata, si Jiang Chen ay parang langgam lang, at hindi siya karapat-dapat na makasama niya, kaaway. Ikaw ba, ang Daming Mansion, ay gustong lumabag sa mga patakaran? Sa madilim na lungsod, ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay hindi pinahihintulutan na makagambala sa mga taong mahina ang lakas. Kung hindi, sila ay mapaparusahan ng husto. Alam ni Jiang Chen na sa oras na ito, gusto niyang makipag-usap sa kabilang partido. Tuldok. Siguradong wala sa tanong ang laban hanggang kamatayan, ngunit nilabag ng lalaking ito ang mga patakaran at malamang naaatakihin siya anuman ang kanyang pagkakakilanlan. Talaga. Bakit hindi ko alam? Hahaha. Patayin mo, sirain mo ang katawan mo at panasan ang lahat ng bakas. Alam ng Diyos at alam ng lupa. Alam mo at alam ko. Saan ka makakatakas? Ngumisi si Kong Yunlong at tumayo kasama ang kanyang sarili. Naninikip ang dibdib, hindi alam. Tuldok. Inilagay si Jiang Chen sa mga mata ng isang nebula-level na powerhouse, siya ang hari sa Dark City. Halos walang makakapantay sa kanya. Kapag ang kanyang lakas ay umabot sa nebula level, nahihigitan niya ang karamihan sa mga tao at umabot sa antas ng isang bihirang tao. Ito ay talagang malakas. Sa makatuwid, si Kong Yunlong ay hindi natatakot kay Jiang Chen, dahil hindi siya makatakas sa kanyang pagkakahawak. Kung papatayin mo siya, magaan ang loob mo minsan at para sa lahat. Iisa lang ang misyon ni Kong Yunlong, ang patayin si Jiang Chen. Hindi rin niya inaasahan na kailangan niyang kumilos sa pagkakataong ito. Napakaraming half-step na nebula-level masters ang hindi mapatay. Isa talaga itong ragtag na grupo ng mga tao. Sa madaling salita, ayaw na ni Kong Yunlong na ipagpatuloy ang pakikipag-chat kay Jiang Chen. Gusto niyang malutas agad ang usapin. Ito ang ipinagkatiwala sa kanya ng pinuno ng palasyo. Sa kanya dito, ang mga bagay ay ganap na matatag. Bagamat patay na si Lu Shangfeng at ang iba pa, gaano man kalakas si Jiang Chen, walang paraan na maaari siyang maging katapat ng isang powerhouse sa antas ng nebula. Walang natitirang puwang sa labanang ito. Si Jiang Chen ay isa ng alupihan, patay at hindi matigas. Talagang hindi na kailangang makipag-away sa kanya. Kung gusto niya itong patayin, para siyang kumukuha ng isang bagay mula sa isang bag. Escape. Napatingin si Jiang Chen sa Six-Spine Coil Dragon at sa Black King, at nag-ugnay sa isa't isa. Sa isang iglap, humakbang siya sa hagdan patungo sa langit, naglalakad na parang hangin, at kasing bilis ng kidlat, at nawala sa ang mga bundok at kagubatan. Gusto mo bang tumakas? Walang paraan, hayaan mo na lang akong mamatay. Nakangising sabi ni Kong Yunlong. Nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen, biglang nagbago ang kanyang mukha, at gusto niyang umalis. Ngunit hindi siya makatakas sa kanyang kontrol, at si Kong Yunlong ay hindi gumagalaw, at siya ay nabuklad ng mahigpit. Ano? Nagulat si Jiang Chen, at muling lumitaw sa kawalan ng isa pang nebula-level powerhouse. Dalawang nebula-level powerhouse ang ipinadala ng sabay-sabay.
Ang puso ni Jiang Chen ay napuno ng kawalan ng pag-asa, talagang sinusubukan niyang pilitin ang kanyang sarili sa kamatayan. 20 kalahating lalaki sa antas ng nebula ang napatay, ngunit ang dalawang eksperto sa antas ng nebula na ito ay parang isang hindi malulutas na bundok kay Jiang Chen. Hindi pa banggitin na siya ay nasa dulo na ng kanyang lakas, kahit na sa kanyang kalakasan. Hindi ako kalaban, para sa alinman sa kanila. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naramdaman ni Jiang Chen ang banta ng kamatayan. Gayunpaman, kung maaari kang makatakas, kailangan mong tumakas. Kung hindi ka makatakas, kailangan mong tumakas. Tumakas ka ba? Hahaha. Pagmamalaki ni Kong Yanho na puno ng panunukso. Si Jiang Chen ay biglang tumakbo palayo. Sa oras na ito, kung may kislap ng pag-asa, tiyak na hindi niya ito pababayaan. Ang Black King at ang Six Spine Panlong ay nakabalik na sa Futu Prison Palace, at makakaligtas lamang siya kung tatakbo siya pasulong hanggat kaya niya. Mukhang nahuli ang batang ito. Nakangiting sabi ni Kong Yanho. Kung hindi, hayaang tumakas sandali ang biktima. Tiwala na sabi ni Kong Yunlong. Sa loob ng 500 milya mula sa Dark City, tiyak na mananagot sila sa pagpatay kay Jiang Chen, ngunit kapag ang taong ito ay tumakbo ng palayo, walang paghihigpit sa pagpatay sa kanya kung siya ay 500 milya ang layo mula sa Dark City. Biglang tumakbo si Jiang Chen palayo. Tila umabot na sa puntong si daming mansion na hindi siya titigil hanggat hindi siya napatay. Sa pagkakataong ito, para makasigurado, nagpadala pa sila ng 2 nebula-level expert na magkasama. Hindi ito para mamatay siyang walang libingan. Lola, kapag ang araw na umabot sa nebula level ang lakas ko, tiyak na papatayin ko kayong lahat. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin at sinabi, ngunit ang unang prioridad sa oras na ito ay mabilis na tumakas. Masyadong malakas ang pang-aapi sa kanya ng 2 nebula level na powerhouse na ito. Si Jiang Chen ay tumakbo ng ligaw sa loob ng 1 araw at 1 gabi, lahat ng natitirang enerhiya ay naubos. 2 beses pa siyang uminom ng Great Return Pill, ngunit hindi ito nakatulong. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Sa oras na ito, natuklasan niya na tila hindi siya hinahabol ng 2 nebula-level powerhouses. Damn it, sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Bahagyang lamambat ang mukha ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, bigla siyang nakaramdam ng paggalaw sa kanyang puso. Kaya ba siyang pabayaan ng 2 nebula level na powerhouse na ito? Halos patayin na niya ang lahat ng amo sa daming mansion nila. Kapag may nangyaring mali, dapat may halimaw. Oo naman, bago pa magkaroon ng ideya si Jiang Chen, 2 figure ang lumabas sa ere at lumitaw sa kawalan. Tiningnan nila si Jiang Chen na may pagmamalaki ng ngiti, na naging dahilan upang maging miserable si Jiang Chen. Kung tutuusin, hindi pa rin ako nakatakas sa kapahamakan na ito. Dito na ba talaga ako mamamatay? Hindi kaya niya talaga makita si Fenger. Tumakbo ka, tumatakbo ka, bakit hindi ka tumakbo? Hahaha. Kumpiyansa na sabi ni Kong Yanho, sa itaas ng kawalan, habang nakatingin kay Jiang Chen, talagang nakakapanlulumo para sa mga langgam na kailangang gumugol ng mas maraming oras. Ikinuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao ng mahigpit, ang kanyang mukha ay madilim, at ang kanyang mga ugat ay lumabas. Ang walang hanggang mundo ay tila kanyang libingan. Sa 2 powerhouse na nasa antas ng nebula, wala na siyang lakas para makabalik. Gayunpaman, hanggat mayroon siyang hininga, dapat siyang lumaban hanggang sa huli. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Galit na umungal si Jiang Chen, itinaas ang kanyang espada, at dumiretso kay Kong Yunlong. Kalmado ang mukha ni Kong Yunlong hanggang sa nilapitan siya ni Jiang Chen, at pinalo niya ang palad, agad na tinamaan. Jiang. Sa ibabaw ng Tianlong sword ni Chen. Buzz. Isang nakakabasag lupa na panginginig ng boses ang nagpamanhid sa anit ni Jiang Chen. Lahat ng mga paa at buto sa kanyang katawan, pati na rin ang 8 pambihirang meridian, ay tila nabali. Siya ay nasa dulo na ng kanyang lakas, at ito muntik na siyang patayin ng palad, buhay. Pift! Isang subo ng dugo ang bumulwak, at si Jiang Chen ay lumipad palayo at bumagsak sa lupa, nang walang anumang kakayahang lumaban. Basura, vulnerable ka talaga. Kung mapipilitan ka namin dito, wala kaming pag-aalala kung papatayin ka namin.
Pero aminin ko, matapang ka pa rin, pumapatay ng napakaraming half-step nebula level master. Ang nasira ang lakas ng ating daming mansion, ngunit sa kasamaang palad, mamamatay ka pa rin. Umisi si Kong Yunho at mapaglarong tinitigan si Jiang Chen. Magdusa ka ng kamatayan. Kumikislap ang mga mata ni Kong Yunlong, at muli niyang ginamit ang kanyang palad, at nagbago ang kulay ng mundo. Ang mga mata ni Jiang Chen ay malapit ng sumabog at ang kanyang mga mata ay nagninangas. Sa sandaling ito, isang anino ng isang stick na humahawak sa langit ay bumaba mula sa langit at direktang tumama sa nakakatakot na hangin ng palad. Ang langit at ang lupa ay nanginig habang ang hangin at mga ulap ay nagsalubong. Sino ang nang-ahas na sirain ang magagandang bagay ng aking daming mansion? Nagulat si Kong Yunlong. Nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng pilak na baluti na lumilitaw sa kawalan, may hawak na itim na bakal, nakatingala sa langit, parang Diyos, na may pakikipaglaban, espiritu. Tila tinamaan ng husto ang puso ni Jiang Chen. Sa sandaling iyon, napuno pa ng dugo ang kanyang mga mata. 13. Pulong ni Jiang Chen. Kuya, pasensya na, natagalan ako. Namumula ang mga mata ni Long Shisan, tinitigan niya si Jiang Chen at bumulong. Hindi pa huli ang lahat. Malungkot na ngumiti si Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kanyang puso. Hawak ni Long Shisan ang isang bakal sa kanyang kamay at itinuro si Kong Yunlong at Kong Yunlong mula sa malayo, galit siya at ang kanyang momentum ay parang bahaghari. Lumabas ka na, o mamatay ka. Sino ka? Naglakas loob kang makialam sa mga gawain ng daming mansyon ng pamilya Kuchen. Parang ayaw mo nang tumambay dito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Kong Yunho. At ang maringal na kungu sa harap niya ang lakas ng lalaking ito ay hindi kukulangan sa kanya. Ang taong ito ay napakahirap pakitunguhan. Saglit na napatigil ng patpat ang panganay na kapatid, puno ng gulat ang mga mata. It doesn't matter who I am. Ang mahalaga kung maglakas loob kang saktan ang kapatid ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko. Kung hindi lang sa daming mansion ka, patay ka. Si Long Shisan ay mukhang malamig, mamamatay tao. Si Jiang Chen ay labis ding nabigla. Tila si Long Shisan ay nagkaroon ng maraming pagkakataon. Kung hindi, imposible para sa kanyang lakas na makapasok sa antas ng nebula, at maging siya ay isang hakbang sa likod niya. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, tinatayang tiyak na naging mahirap ang kanyang buhay. Ang mga mata ni Long Shisan ay puno ng mga pagbabago at katahimikan na dumaan sa hangin at ulan, hindi na siya ang marahas at galit na si Long Shisan na dati. Interesting, then I want to see if you dare to fight with me. Nakangiting sabi ni Kong Yunlong. Medyo makapangyarihan ang taong ito, ngunit halos imposible na silang dalawa na pilitin silang bumalik. Hindi sila dapat magkamali sa laban na ito. Nangako na sila sa Palace Master, kaya kailangan niyang lumaban hanggang dulo. Anong kalokohan ang kausap mo sa kanya? Kuya, kumilos na tayo. Tingnan ko kung gaano kabigat ang bigat ng lalaking ito. Itinaas ni Kong Yunho ang mga sulok ng kanyang bibig, na sabik na subukan. Kung hindi ka kikilos kung gayon, kailan ka maghihintay? Ngumisi si Long Shisan, hawak-hawak ang itim na patpat sa kanyang kamay, sumasayaw sa hangin, na may momentum ng isang dragon, lumilipad sa langit, at humampas sa ang walang laman. Boom! Isang malakas na dagandong ang dumaan sa kalangitan, nagbago ang kulay ng kawalan, at ito ay nakakabingi. Si Kong Yunlong ang unang sumalakay, hawak ang isang mabigat na kamao, at pinasabog ang stick shadow ni Long Shisan. Ang dalawa ay nagpalitan ng higit sa 10 galaw, at ang stick shadow ay pumuno sa kalangitan. Si Kong Yunlong ay nadurog na, at walang puwang para sa kanya, para lumaban. Mukha siyang napakalakas, sa itaas ng langit. Napakalakas ng stick technique. Tila ang lakas ng 13 ay umabot na sa antas ng kahusayan, at ang kanyang cultivation ay umabot na rin sa rurok nito. Ang stick technique na ito ay hindi simple. Ito ay mas mabangis kaysa sa orihinal na fighting holy technique. Medyo marami. Panipi. Sinabi ni Jiang Chen na may matinding damdamin, lumipas na ang oras, nagbago ang mundo, ang walang hanggang mundo, walang katapusang mga pagkakataon, napakaganda din ang kapalaran ni Long Shisan, na makalusot sa antas ng nebula sa sandaling ito, tiyak na tao siya, higit sa lahat.
Habang si Jiang Chen ay bumantong hininga, si Kong Yunlong ay nagsisisi sa kanyang pagkatalo at hakbang-hakbang na umatras. Sa oras na ito, si Kong Yanho ay hindi na makatayo at manood. Ang dalawang magkapatid ay nagsimula ng isang malakas na paghaharap laban kay Long Shisan na may dalawang dulong diskarte. Gayunpaman, masyadong malakas ang lakas ni Long Shisan. Kahit silang dalawa ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan kay Long Shisan sa naturang laban. Kung magpapatuloy ito, tiyak na hindi ito magiging magandang balita para sa kanila. Wala pang 100 galaw, sa wakas ay ipinakita na ni Long Shisan ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Sa bilis ng kidlat, sinimulan niya ang isang desperadong ganting atake. Patuloy na umaatake ang malalakas na anino ng stick, at kahit silang dalawa ay hindi siya kayang talunin kahit na magsanib puwersa, matalas. Ang Dharma ay walang hangganan, labanan ng Dharma sa kalangitan. Itinaas ni Long Shisan ang kanyang tungkod sa langit at umungol na parang kulog. Ang direksyon ng mahabang patpat ay hindi mapigilan. Nakita kong palaki ng palaki ang figure ni Long Shisan. Ang gintong anino ay may taas na 100 talampakan. Sa ilalim ng malakas na suntok, agad silang natamba. Si Kong Yunlong at Kong Yanho ay namutla at nagkatinginan na may gulat sa kanilang mga puso. Itong lalaking ito ay walang talo, mag-retreat tayo sa lalong madaling panahon, kuya. Nanlumo at miserable si Kong Yanho. Nakulong na silang dalawa sa kasalukuyang sitwasyon at hindi na nila kayang palayain ang sarili. Kung magpapatuloy ito, baka lalo pang mahirapan silang dalawa, at mamamatay pa sila. Alam na alam ni Kong Yunlong na ngayon silang dalawa ay naging mas passive. Ang pagnanais na patayin si Jiang Chen ay naging isang maling akala. Mas mabuting iligtas muna ang kanyang sariling buhay. Kung saan may buhay, may pag-asa. Bagamat siguradong sisisihin sila ng amo ng palasyo pagdating ng panahon, tiyak na hindi niya sila papatayin, ngunit kung lalaban siya hanggang wakas kay Long Shisan, malalagay pa rin sa panganib ang kanyang buhay. Tayo na! Sigaw ni Kong Yunlong, umatras upang umaban, at mabilis na tumakas ang magkapatid, na walang balak makipaglaban. Hahaha, akala ko ba ang daming mansion ay puno ng makapangyarihang mga master, pero parang wala lang sila. Nakangiting sabi ni Long Shisan. Gayunpaman, sa oras na ito, nang mawala ang dalawang tao sa abot tanaw, sinabi rin niya, isang bagay na negatibo. Pumulwak ang dugo, at siya ay nasuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa. Are you okay? Lumapit sa kanya si Jiang Chen na may seryosong mukha. Okay lang, my battle sky. Hindi sapat ang lakas ng Dharma, at hindi ko ito lubos na makontrol. Tiyak na dumanas ito ng backlash. Natatakot ako na mahirap para sa akin na maging kalaban nilang dalawa. Katatapos ko lang, at pareho silang sa tuktok ng antas ng nebula. Isa laban sa dalawa, hindi ko masisiguro iyon, ngunit kayang labanan sila ni Zontian Fax Iyang sa daan-daang round. Ngayon ay tila hindi pa rin ito perpekto pagkatapos ng lahat. Panipi. Ngumiti ng mapait si Long Shisan at umiling. Salamat, kapatid. Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Jiang Chen ang mga balikat ni Long Shisan. Kuya, kung sasabihin mo ulit ang mga bagay na iyon, ako, si Long Shisan, ay hinding-hindi na matatapos sa iyo. Panipi. Sumimangot si Long Shisan at dumilim ang mukha. Okay, hindi ko nasasabihin. Panipi. Umiling si Jiang Chen, nakaramdam ng sobrang saya sa kanyang puso. Hindi lamang siya nakatakas sa pagtugis sa daming mansion, ngunit muling nakipagkita rin siya kay Long Shisan. Ito ay tiyak na isang hindi maisip na masayang pangyayari. Kuya, magkikita muli ang ating mga kapatid ngayon. Kailangan ko pang uminom ng ilang baso, hahaha, hindi ako titigil hanggat hindi ako nalalasing. Ahem. Si Long Shisan ay umubo ng isang subo ng dugo, ngunit wala siyang pakialam. Niyakap niya si Jiang Chen ng mahigpit. Muling nagkita ang magkapatid at nasakop ang lahat ng bagay sa mundo. Okay. Tandang padamdam. Panipi. Tuwang-tuwa din si Jiang Chen. Ang kulang na lang ay si Dawang. Oo nga pala, kuya, saan nagpunta itong batang si Dawang? Panipi. Nagulat na sabi ni Long Shisan. Umalis ang lalaking ito nang walang paalam. Sinabi niya na marahil ay naramdaman na niya ang tawag noon, at malamang na siya ay isang matandang kaibigan. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyari bago siya namatay,
at muling nanambalik ang kanyang buhay, dapat ay katulad ng panahong iyon, ito ay may kaugnayan sa kanyang mga gawain sa sinaunang daigdig ng engkanto. Ito dapat ang matagal na niyang inaasam-asam. Si Dawang ay hindi isang taong hindi alam ang pangkalahatang sitwasyon. Kaming tatlong magkakapatid ay kailangang-kailangan. Kinailangan niyang harapin ang kanyang panloob na mga demonyo bago siya makalabas. Panipi. Seryosong sabi ni Jiang Chen. Labis din siyang nag-aalala sa mga oras na ito. Kung tutuusin, napakahirap pa rin ang sitwasyon ngayon. Hindi alam ni Dawang kung nasaan siya ngayon at kung nasa panganib siya. Itong Dawang. Tandang padamdam. Bakit? Panipi. Napabuntong hininga si Long Shisan, puno ng galit ang mga mata, ngunit labis din ang pag-aalala. Kung tutuusin, magkakapatid silang lahat sa buhay at kamatayan. Sino ang makakakita ng Dawang na libu-libong milya ang layo? Nga pala, nasaan si Miss Muyibay, bakit hindi mo siya kasama? Tanong ni Jiang Chen. Ang bagay na ito, mahabang kwento. Na-disperse kami ng nebula-level powerhouses noong confrontation with the Luwelu forces. Malubhang nasugatan din ako. Buti na lang at iniligtas ako ng Iron Cold Monkey. Otherwise, my life tapos na. Pero simula noon, tuluyan na kaming naghiwalay ni Ibay. Ilang taon na kaming hindi nagkita. Hindi ko nga alam ang buhay o kamatayan niya, kaya nanatili ako dito, naghahanap ng pagkakataon. Huwag isuko ang balita tungkol kay Bai, naniniwala ako na dapat ay buhay pa siya. Sabi ni Long Shisan na may malaking determinasyon. Ngunit, napakalaki talaga ng lugar na ito. Ang paghahanap kay Yibay ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Labis din ang pag-aalala ni Long Shisan. Miss Mu is not an ordinary person. She will be fine. Don't worry. But if you want to find her, you must become stronger so that everyone can see you and let her know on this land your existence. If you namumulaklak, darating ang simoy ng hangin. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Tama si kuya. Si Long Shisan ay sigurado at palihim na nagdesisyon. Kung gusto niyang hanapin si Muyibay, mas madaling sabihin kaysa gawin. Ngunit ito ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Lumakad si Jiang Chen kasama si Long Shisan at nag-usap habang naglalakad sila. May balita na ba tungkol kay Fenger? Nag-aalalang tanong ni Long Shisan. Alam niyang palaging nagsusumikap ang kanyang kuya para sa mga gawain ni Fenger. Sa buhay na ito, isinantabi na niya ang kanyang sariling buhay. Nakatanggap ako ng balita na nandito siya sa Yungay Star, kaya pumunta ako dito. Noong nasa Dark City ako, may nakilala akong traidor. Sa desperasyon, naging kalaban ako ng daming mansion. Hindi sila tumitigil sa paghabol sa akin. Noong una, gusto kong pumunta sa Alchemy Elder ng pamilya Chen sa Shaokangshan para humingi ng elixir, ngunit muntik na akong mapatay ng dalawang nebula level na powerhouse na ito. Buti na lang at nandyan ka, kung hindi ay tuluyan na tayong maghihiwalay. Jiang Chen umiling at bumantong hininga. Ano, nandito si Fenger? Totoo ba? Laking gulat at tuwa ni Long Shisan para sa kanyang nakatatandang kapatid. Pumasok sila sa walang hanggang mundo para lang mahanap si Jiang Feng. Sa daan, may mga paghihirap at mga hadlang, at sila ay malapit na sa kamatayan. Sheng, ngayong natagpuan na nila si Fenger, ang lahat ng kanilang mga puso ay maaaring ganap na gumaan. Bagaman may balita, ito ay masamang balita. Narinig ko ang mga tao na nagsabi na si Fenger ay itinapon sa isang black hole ng mga tao mula sa angkan ng Yu. Ang buhay o kamatayan ay hindi mahuhulaan. Malungkot ang mukha ni Jiang Chen. Tuldok. Ano? Itim na butas. Huminga ng hangin si Long Shisan at sobrang pangit ang itsura. Alam na alam niya kung ano ang black hole. May nagsabi na ang mga taong nahuli sa black hole ay halos masentensyahan ng kamatayan. Pero, sa tingin ko, siguradong hindi pa patay si Fenger. May kutob akong hindi pa siya patay. Ang katatagan ni Jiang Chen ay nakahinga rin ng maluwag kay Long Shisan. Siguradong napakalakas ng pakiramdam ng mag-ama. Dahil sinabi ni the eldest brother na okay lang si Fenger, kaya dapat okay lang. Huwag kang mag-alala, kuya, magiging maayos din si Fenger. Sabay-sabay nating hanapin ito. Sa pagkakataong ito, magsanib puwersa ang mga kapatid, naniniwala akong magagawa natin ang isang mahusay na bagay sa Yongyexing.
Tawa ng tawa si Long Shisan at niyakap siya ng mahigpit. Hinawakan si Jiang balikat ni Chen. Inalis din ni Jiang Chen ang nakaraang manipis na ulap. Ang muling pagsasama-sama ni Long Shisan ay ang pinakamalaking kaginhawahan pagkatapos ng maraming taon. Ngayong nagsanib puwersa na ang kanilang mga kapatid, tiyak na makakaahon pa sila, hindi ganoon kadaling gumawa ng tunay na karera sa Evernight Star at tumayo sa tuktok ng Nine Heavens para tustusan ng lahat. Malubhang nasugatan ka ngayon, mabuti pang bumalik ka kaagad sa akin at magpahinga ng mabuti. Tumingin si Long Shisan at nalaman niyang mas malala pa ang sugat ng kanyang panganay na kapatid kaysa sa inaakala niya. Halos maubos na niya ang gasolina. Sa pilitan lang niyang isinasabuhay ang Battle of Heaven, na nagdulot ng backlash. Ilang araw ng pahinga ay dapat na maayos, ngunit ang kalusugan ng panganay na kapatid ay napakaseryoso. Ito ba ang teritoryo mo? Gulat na sabi ni Jiang Chen, na may ngiti sa kanyang mga labi. So be it, naligtas ako ng Iron Cold Monkey. Ngayon ay patuloy na humihina ang lakas ng monkey at patuloy na bumabagsak ang kanyang cultivation level. Plano niyang ibigay sa akin ang Monkey Mansion sa Fengwu Mountain, ngunit, wala akong intensyon kung gawin ito. Kung tutuusin, gusto ko pa ring mahanap si Yibay sa lalong madaling panahon. Hanggat may clue ako tungkol kay Yibay, maaaring kailanganin kong umalis dito. Mukhang walang magawa at napaka-bitter si Long Shisan. Tuldok. Noon, ang Diyos ng unggoy ay nagdusa ng ilang mga pinsala kapag sinusubukan niyang iligtas ako. Bukod dito, siya ay inatake ng isang tao. Ang aking puso ay puno ng pagkakasala. Ngayon ay hindi ko kayang umalis ng ganoon lang. Si Long Shisan ay masyadong emosyonal. Alam ni Jiang Chen na siya ay isang taong nagpapahalaga sa pag-ibig at katwiran, ang matapang na unggoy na ito ay dapat ding isang napakalakas na tao, ngunit ang kanyang bayani ay namamatay, at ngayon ay maaaring ituring niya si Long Shisan bilang kanyang kahalili. Dapat kong sabihin na ang mga taong nakilala ni Long Shisan ay napakahusay din. Ang buhay ay puno ng damo at mga puno. Napakaraming tao sa isang taglagas na hinding-hindi nila bibitawan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Let's go, kuya. Punta muna tayo sa Fengwu Mountain. Ang lugar na ito ay malayo sa Dark City at kabilang sa isang lugar kung saan walang nagmamalasakit. Bagamat makapangyarihan ang pamilya Chen, hindi sila handang makisali sa mga bagay-bagay sa labas ng pitong linya ng langit. Kung tutuusin, ang mga nakapalibot na gusali ang mga puwersa sa outer building ay magkakaugnay din at napakarami. Dinala ni Long Shisan si Jiang Chen hanggang sa Fengwu Mountain, na umaabot ng libu-libong milya. Ang Fengwu Mountain ay isang medyo malayong kanya ng bundok sa labas ng madilim na lungsod, at may higit pa kaysa ito ay Fengwu Mountain, isang kahabaan ng mga tigang na bundok at desyerto, kung saan ang mga masasamang espiritu at masasamang espiritu ay sumusulpot sa napakaraming bilang, at mayroong hindi mabilang na mga taong may kakayahan at mga estranghero. Kahit na maraming mga master sa daming mansion ay hindi gustong pukawin ang lugar na ito. Oo, okay. Tumango si Jiang Chen. Naglakad silang dalawa sa Fengwu Mountain at nakakita ng maraming unggoy, na lahat ay mga stellar masters. Ang may pinakamarami sa Fengwu Mountain ay marahil ang unggoy na ito. Labis na naantig si Jiang Chen. Pagkatapos makita si Long Shisan, maraming unggoy ang nasa sabik at patuloy na kumumasta. Sila ay napakabait. Malinaw, ang relasyon sa pagitan nila ni Long Shisan ay napakaganda rin, at ang tiwala sa isa't isa ay hindi masasabi. Pagkarating sa Fengwu Mountain, inayos ni Long Shisan ang isang magandang lugar ng pagsasanay para kay Jiang Chen. Ang pinagmumula ng enerhiya ay napakayaman, na may berdeng bundok at berdeng tubig, at ang kagandahan ng langit at lupa. Kuya, maaari kang mag-practice ng mapayapa dito. Kapag magaling ka na, dadalhin kita upang makita ang unggoy. Pagkatapos magsalita ni Long Shisan, handa na siyang bumalik sa pagsasanay. Kunin mo. Inihagis ni Jiang Chen kay Long Shisan ang 30 Great Return Pills. Natigilan si Long Shisan saglit, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Wala siyang panlunas sa lahat. Bagamat ang Great Return Pill ay may limitadong benepisyo para sa antas ng nebula, powerhouses, posible pa rin. Talagang napakagandang bagay. Hindi madaling makakuha ng ganoong tableta sa ganoong kaliwang lugar.
Pinatatag ni Jiang Chen ang kanyang pag-iisip, nagpractice ng meditasyon, at nagpatuloy sa pagbawi ng kanyang lakas. Ang kanyang enerhiya at espiritu ay lumalakas at lumalakas. Ang pinagmula ng enerhiya dito ay talagang napakalakas. Malamang na iniwan ni Long Shisan ang pinakamagandang posisyon sa kanya. Sa loob ng 10 araw, sa wakas ay ganap na nakabawi si Jiang Chen sa kanyang peak, at ang kanyang lakas ay bumuti din ng husto. Gayunpaman, ang paglukso mula sa kalahating antas ng nebula patungo sa antas ng nebula ay napakalaki pa rin. Kung hindi siya lubos na sigurado, maging si Jiang Chen hindi maaari. Huwag maglakas loob na subukan ito ng madali. Kahit na ang lakas ng kalahating hakbang na antas ng nebula ay mas mababa kaysa sa antas ng nebula, ang layunin ni Jiang Chen ay tumaas ng 1 beses at ang lumilipad na dragon sa kalangitan, at hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mabaygo. Ngayon, naglatag na siya ng matibay na pundasyon. Kahit na makaharap siyang muli ng 20 kalahating hakbang na Nebula Level Masters, hinding-hindi siya outres. Nalampasan na ni Long Shisan ang antas ng nebula. Dapat ay mayroon siyang nararamdaman para kay Jiang Chen, ngunit hindi siya maaaring magmadali para sa mabilis na tagumpay. Kapag naabot niya ang antas ng nebula, alam ni Jiang Chen na tiyak na makukumpleto niya ang paglukso tulad ng paglukso ng carp, sa ibabaw ng tarangkahan ng dragon. Ngunit dahil dito, nagpatuloy siya sa paggamit ng kanyang lakas, kapag naramdaman niyang masubukan na niya ito, muli siyang gagawa ng epekto, at tiyak na makakapatong siya sa langit. Talagang comfortable. Inunat ni Jiang Chen ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay sobrang rosas. Umalis siya sa kuweba at tumingala sa langit. Tumingin siya sa kagubatan. Nakakita siya ng 1,000 milya ng berde, criss-crossed source energy, at ambon. Ito ay talagang isang lugar. Anong isang paraiso? Kuya, sa wakas ay nagising ka na, hahaha. Nabanggit kita sa Diyos ng unggoy, at sinabi niya na kailangan kanyang makilala. Mayroon kaming malalim na magkakapatid, at siya ay sobrang inggit dito. Nakangiting sabi ni Long Shisan, at tumalon, tapos na. Tuldok-tuldok. Okay. Gusto ko ring magpasalamat sa Diyos ng unggoy na ito. Kung hindi dahil sa kanya, baka tuluyan ng maghiwalay ang mga kapatid natin, at wala ako ngayon dito. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Long Shisan, tumanggo ng mariin, at dumiretso ako sa Monkey Cave Mansion. Pagbati sa banal na unggoy, humihingi si Long Shisan ng madla. Tumayo si Long Shisan sa harap ng kuweba ng Divine Monkey at sinabi sa mahinang boses. Kung tutuusin, ang Divine Monkey ay may biyaya na nagel iligtas buhay para sa kanya, kaya si Long Shisan nirerespeto ng husto ang Taidan Divine Monkey. Rumble. Sa harap ng kuweba, dahan-daang bumukas ang pintong bato. Let's go, kuya. Dinala ni Long Shisan si Jiang Chen sa kuweba ng banal na unggoy. Ang kuweba ay halos 100 metro ang laki sa pagtatapos ng buwan. Ang buong kuweba ay napakasimple, walang mararangyang kasangkapan at walang taong naglilingkod dito. Isang stone bed at isang round table, yun lang. Sa batong kama, isang matandang may puting balbas at buhok, maitim at walang pakialam, ay pumikit para magpahinga. Nang makita niya si Long Shisan na papasok, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. You're here, 13. Nakangiting sabi ng unggoy at bahagyang tumanggo. Shen Hao, ito ang panganay na kapatid na madalas kong banggitin sa iyo, Jiang Chen. Panipi. Narinig ko na si Shen Hao ang tagapagligtas ng aking kapatid, kaya magalang si Jiang Chen. Ikinulong ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay at sinabi. Walang masyadong tao sa mundong ito ang makakapaniwala sa 13 low eyebrows, hihihi. Malakas na tumanggo ang Diyos ng unggoy. Akala ko noong una ay walang makakakontrol o makakapigil sa isang unggoy na tulad mo, ngunit ikaw kuya, mukhang hindi ka ganoon ka-simple. Sinulyapan ng Diyos ng unggoy si Jiang Chen ng may malalim na kahulugan. Alam niya ang ugali ni Long Shisan. Kahit na nahuhulog ang langit sa taong ito, hinding-hindi siya sisimangot. Ang taong makakapagkumbinsi sa kanya ay tiyak na pinakamagaling sa mga tao. Ang mga salita ng Diyos ng unggoy ay seryoso. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Okay, ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa mga alon sa unahan, at ang bawat alon ay mas malakas kaysa sa huli, ubo. Ang Diyos ng unggoy ay umubo ng 2 beses, na may hitsura ng kaginhawaan sa kanyang mukha.
Monkey God, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Sumimangot si Long Shisan, medyo nag-aalala. Buti na lang at wala sa daan. Hahaha, simula ngayon, maaaring umasa na ang Fengwu Mountain sa mga kabataang tulad mo. Ang Divine Monkey ay mukhang matanda at puno ng mga inaasahan. Pare, 13 kapatid. Panipi. Isang malutong na boses ang lumabas sa pintuan. Nakita ko ang isang payat at magandang babae, nakasuot ng leather jacket at palda, napakaselan, may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata, at hindi pangkaraniwang lamig at kay-abangan. Sino ito? Tumingin ang babae kay Jiang Chen at nagtanong. Ito ang aking panganay na kapatid, si Jiang Chen. Sabi ni Long Shisan. Kuya, kung susuriin mo ang lakas mo, malamang hindi ka kasing galing ni Kuya 13. Paano ka magiging karapat-dapat na maging panganay niyang kapatid? Hehehehe, nakangiting sabi ng dalaga. Tuldok. Yuanling, huwag kang bastos. Saway ng Diyos ng unggoy. Siya ang panganay kong kapatid. Kung hindi mo siya iginagalang, hindi mo ako iginagalang. Sa hinaharap, hindi mo na ako kailangang tawaging Kuya 13. Wika ni Long Shisan na may malungkot na mga mata. Brother 13, I was wrong. Nakagat ni Yuanling ang kanyang labi, may hinanakit at paghanga sa kanyang mga mata. Halatang halata na kumbinsido pa rin siya kay Long Shisan. Hindi bale, mabait naman talaga si Miss Linger, hahaha. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Monkey God, nakikita ko na ang iyong katawan ay maaaring nalason ng kakaibang lason, tama ba? Ikaw ay nalulumbay sa pag-iisip at nasa isang napakasamang kalagayan. Pinigilan ni Jiang Chen ang kanyang ngiti at same time na sinabi. Oy, lumang problema na, kaya wag mo nang banggitin. Sabi ng unggoy sabay wave ng kamay. Kung payag ang Diyos ng unggoy, maaari kitang hanapin. Sabi ni Jiang Chen. Ang aking panganay na kapatid ay isang alchemist, isang Diyos ng unggoy, maaari mo. Hayaan mo siyang tingnan ito para sa iyo, baka makatulong ito. Panipi. Sinubukan din siyang pigilan ni Long Shisan. Sa lahat ng nararapat, kapatid na Shisan, kalahating hakbang pa lang siya sa antas ng nebula. Mailigtas ba niya ang aking ama? Hindi ba ito pantasya? Panipi. Sumimangot si Yuanling dahil sa pang-aalipusta. Sa kanyang mga mata, ang 13th brother ay napakalakas. Isa siyang nebula-level powerhouse. Paano magiging karapat-dapat ang isang lalaki na kalahati lang ng nebula level na maging panganay na kapatid ni 13th brother? Ngayon ay lumabas na. Hindi ba't kalokohan ang walang kabuluhang pag-usapan ang tungkol sa pagnanais na tretuhin ang kanyang ama? Kahit papaano sa kanyang mga mata, si Brother 13 ay higit na mas mahusay kaysa sa Jiang Chen na ito na lumitaw ng wala saan. Yuanling, ipinapayo ko sa iyo na huwag hamanin ang aking ilalim na linya. Panipi. Dumilim ang mukha ni Long Shisan. Kung hindi dahil sa anak siya ng banal na unggoy ay natamba na siya ni Long Shisan gamit ang isang stick. Panipi. Ayos lang. Panipi. Tumanggo ang unggoy at hindi tinanggihan si Jiang Chen. Bagamat wala siyang gaanong pag-asa para kay Jiang Chen, mahigpit itong inirerekomenda ni Long Shisan pagkatapos ng lahat. Ang kalahating hakbang na antas ng nebula na ito ay halos imposibleng magdulot ng anumang pinsala sa kanyang mga pinsala, sa pamamagitan ng impluwensya ng unggoy, ang kanyang lakas ay humihina sa paglipas ng mga taon. Ito ay halos kasing hirap ng pag-akyat sa langit upang magbago at maipanganak muli. Si Jiang Chen at ang mga palad ng banal na unggoy ay mahigpit na pinagdikit. Naramdaman ni Jiang Chen ang pagbabago-bago nang ang pinagmumula ng enerhiya sa kanyang katawan, at gayon din sa masalimuot at masakit na titig sa kanyang mga mata, tila labis siyang nagdurusa sa paglipas ng mga taon, at kung magpapatuloy ito, ang mga lason sa kanyang katawan ay umatake na sa kanyang puso, kahit para sa isang makapangyarihang tao, walang paraan upang iligtas ang araw. Kahit na ang nebula level na powerhouse ay hindi masusugatan sa lahat ng lason. Ang katawan ni Jiang Chen ay nababad sa mga elixir at daan-daang lason, kaya maaari siyang maging hindi masusugatan sa lahat ng lason. Siya matagal nang lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao ang kanyang pangangatawan. Kahit na ang isang nebula-level powerhouse ay hindi maihahambing sa kanya. I can give it a try and let the two of them first out. Panipi. Mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Kuya, tapos ka na. Panipi.
Tumingin si Long Shisan kay Jiang Chen. Kung kaya niyang pagalingin ang banal na unggoy, ito ang pinakamaganda. Iniligtas ng banal na unggoy ang kanyang buhay. Sinasabi mo pa sa akin ito, hahaha. Tara na. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, umalis na sina Long Shisan at Yuan Ling. Monkey God, please enter your samadhi now. I'll brew the elixir for you. Kahit hindi kita matulungang maalis ang mga lason, kahit papaano ay mapapanatili kitang ligtas sa loob ng 10,000 taon. Okay. Salamat you very much for that. Tumango si God Monkey. Tuldok. Tuldok. Noon, nakiusap ako sa mga matatanda ng alchemy ng pamilya Chen na pagalingin ang aking karamdaman. Tanging si Mayenden lang ang makakapagpagaling sa aking karamdaman. Gayunpaman, ang mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang Mayenden ay masyadong marami at masyadong mahal. Natatakot ako na hindi ko ito kayang bayaran. Sa madaling salita, kahit na nakuha ko, kailangan ko pa ring makuha ang isa sa mga bagay sa aking sarili. Ngunit hindi siya nangako sa akin, o sa madaling salita, kahit na nangako siya sa akin, pupunta siya sa Qingtianzi para kunin si Jiling. Ang tubig sa bukal ay imposible lamang. Ang malaking demonyo ay nanalo sa mga isda, ngunit ito ay masyadong malakas. Kung gusto kong makuha ang tubig ng Jiling Spring, ang aking mga lumang buto ay hindi kayang tiisin ito. Kahit na ang mga alchemy elder ng pamilya Chen ay hindi handang pumunta sa Qingchans. Humihingi ka ng gulo doon. Ang mukha ni Divine Monkey ay napuno ng kapaitan, at ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Dahil dito, siya ay sumuko ng buo. Huwag kang mag-alala. Ako, si Jiang Chen, ay nagsabi na hinding-hindi ako mabibigo. Nangako si Jiang Chen. At sinimulang isakripisyo ang kanyang inang Chi Cauldron of all things. Ang kanyang puso ay lumubog, at inilabas niya ang kanyang sariling diwa at dugo. Ang kakanyahan at dugo ay naiiba sa ordinaryong dugo. Ito ang kanyang kakanyahan ng dugo, ang bawat patak nito ay lubhang mahalaga. Bagamat ang sarili niyang kakanyahan at dugo ay maaaring hindi makatutulong sa kanya na alisin ang mga lason sa kanyang katawan, tiyak na makakatulong ito sa kanya ng malaki. Hindi masusugatan sa lahat ng lason at hindi masusugatan ng mga demonyo, ang asensya at dugo ni Jiang Chen ay maaaring 3 puntos na mas mahusay kaysa sa anumang panlunas sa lahat. Ngunit sa oras na ito, si Jiang Chen ay hindi na nag-alinlangan. Long Shisans. Kapatid, kailangan kong suklian ang kabaitang ito. Ito ba? Tiningnan ni Taidan Divine Monkey ang kulay dugo na medicinal soup sa kamay ni Jiang Chen at gulat na sinabi. Ito ang Cheni Borscht, ang aking natatanging medicinal soup. Inumin mo ito. Sana ay makatulong ito sa pag-alis ng ilang lason sa unggoy. Hindi ako sigurado sa ganap na pag-alis ng lason. Mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Tuldok. Kaya, maraming salamat. Malakas na tumanggo ang Diyos ng unggoy. Maging matagumpay man ito o hindi, iyon ay ang puso ni Jiang Chen. Sa oras na ito, kahit na wala siyang mataas na pag-asa, hindi niya maaaring hayaang malamigan si Jiang Chen. Kinuha ng banal na unggoy ang kulay dugo na medicinal soup mula sa kamay ni Jiang Chen, na tinatawag na Cheni Borscht, at ininom ang lahat sa isang lagok. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang espiritu ay nabuhayan, at ang nakakatakot na pinagmumula ng enerhiya ay sinamahan, sa pamamagitan ng isang nakakapreskong pakiramdam. Ang nakakapreskong pakiramdam ay nagparamdam kay Tiding Monkey na napaka-komportable noon pa man. Ang Cheni Borscht na iyon ay tila kasama ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa, buto, at 8 pambihirang mga meridian ay naanod na lahat. Ang pinagmumula ng enerhiya ay ganap na naiiba mula sa mga ordinaryong pinagkukunan. Qi, at ang Cheni Borscht na ito ay perpektong pinagsama sa kanyang katawan, patuloy na binabago ang dugo at buto sa kanyang katawan, na parabang siya ay na-renew at na-sublimate. Lalong tumindi ang pakiramdam na ito, na parabang tuwang-tuwa ang buong tao. Ang puso ng Diyos ng unggoy ay labis na nabigla at lumundag. Para sa kanya, para lang bigyan ng mukha si Long Shisan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Cheni Borscht sa mga kamay ni Jiang Chen ay magkakaroon ng ganoong kaima-himalan na epekto. Sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam na ito ay lalong tumitindi, kahit na puno ng pakiramdam ng pagsasayaw at paglipad, at ang panloob na pagkabigla ng Diyos ng unggoy ay nagiging mas at higit pa.
Ang mga sulok ng bibig ni Jiang Chen ay pumuti habang nakatingin sa Iron Courage Divine Monkey, na may bakas ng emosyon at kaluwagan sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, ang kanyang dugo at asensya ay hindi nawala ng kabuluhan. Tila siya ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba sa kanyang pagtrato sa lahat ng lason na kanyang natanggap. Ito ang gusto ni Jiang Chen at ang kanyang inaasam-asam. Sa wakas, siya ay sapat na mapalad na mabuhay sa kanyang kapalaran. Comfortable at nakakapresko. Ang mga mata ng Diyos ng unggoy ay lumiwanag, puno ng ningning at kislap, at ang kanyang puso ay puno ng ambisyon, na para bang bumalik siya sa mataas na espiritu ng mga araw ng nakaraan. Ngayon na siya ay matanda na, ito ay parang ganap na nagising. Walang nakakaalam kung gaano katindi ang pananabik sa puso ng Taidan Monkey. Kitang-kita niya na ang bulok niyang katawan ay nagsimulang bumalik sa sigla at unti-unti nang gumaling. Ang ganitong uri ng paggaling ay parang tagsibol na bumabalik sa lupa, at ang damo ay tahimik na tumutubo, at alam ng hangin ang lakas ng damo. Umihip ang simoy ng tagsibol at muling nanganak. Unti-unting lumitaw ang isang itim na usok sa katawan ng Diyos ng unggoy, at dahan-daang naglaho sa harap ng kanyang katawan at sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang banal na unggoy, na parang may banal na tulong, ay nayanig sa buong mundo, at ang kanyang enerhiya ay gumagalaw sa buong mundo. Ang hindi mabilang na mapagkukunan ng enerhiya ay unti-unting bumalik sa oras na ito. Sa labas ng kuweba, si Long Shisan at Yuan Ling ay nag-aalalang naghihintay. Si Yuan Ling ay walang inaasahan para kay Jiang Chen. Hindi ba't isang pantasya na ang isang taong nasa kalahating hakbang lamang sa itaas ng antas ng nebula ay talagang makapagpapagaling sa sakit ng kanyang ama? Kahit na ang nebula-level alchemist ng pamilya Chen ay hindi sigurado na imposibleng pinuhin ang antidote pill ng walang tubig mula sa espiritual na bukal. Si Jiang Chen, isang Jiang Chen lamang, ay natural na hindi niya sineseryoso, kahit na siya ang amo ni Long Shisan. Kuya, Brother 13, ikaw ba ay isang maaasahang panganay na kapatid na lalaki? Kaya ba niya talagang ibalik ang mga bagay? Si Yuan Ling ay natural na umaasa na ang kanyang ama ay gagaling, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi madaling sabihin. Hanggat Jiang Chen ako ay masisiyahan, kung hindi ko ginawang mas seryoso ang kalagayan ng aking ama. Kumunat ang noo ni Long Shisan at binigyan siya ng malamig na tingin. Nakakainis talaga ang babaeng ito. Bagamat hindi naman masama ang relasyon nilang dalawa noon at noon pa niya ito gusto ay walang galang ito sa kuya at hindi nirerespeto ang sarili. Long Shisan ang galit sa puso ng 13 ay may isip. Kung ayaw mong maniwala, kunwari lang na hindi ko sinabi, bakit mo pakialam? Malamig na ngumuso si Long Shisan. Brother 13, hindi ko sinasadya iyon. Napakalakas mo. Kahit na wala kang magagawa. Ano ang magagawa niya? Ungol ni Yuan Ling. Sa oras na ito, isang napakalakas na sigaw ang nagmula sa kuweba. Nagkatinginan sina Long Shisan at Yuan Ling, at pareho silang napabuntong hininga. Ang boses na ito ay malinaw na ginawa ng Iron Courage Monkey. Pare, unggoy. Mabilis na sumugod ang dalawang lalaki sa kuweba. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nang lumitaw sila sa kuweba, natagpuan nila na ang mukha ng banal na unggoy ay nawala sa maraming paligid. Maging ang kanyang hitsura at buhok ay tila nakabawi ng husto, at siya ay tila naging a steady middle-aged lalaki. Isang pares ng mga mata na may bahid ng dugo, na may walang kapantay na nagninangas na mga mata, puno ng fighting spirit, parang agila, na may matalim na titig na nagpapakilig sa mga tao. Ang dagandong na ito ay nagtatago ng hindi mabilang na mga lihim, kabilang ang galit, ayaw, kaluwagan, at Easterismo. Para bang naranasan nito ang binyag ng kawalan ng pag-asa sa buhay at kamatayan, dahan-daang itinaas ng Iron Courage Monkey ang ulo at tumayong mataas, kasing galit ng bundok at ilog. Ito ay napakalakas at nangingibabaw na ang mga tao ay hindi nang ahas tumingin ng diretsyo dito. Sa sandaling ito, sa pagbabalik tanaw kay Jiang Chen, ang kanyang mukha ay mukhang napakabulok, kahit na mapotla at walang dugo. Masyadong maraming dugo at asensya ang natupok. Ang katawan ni Jiang Chen ay dumanas din ng maraming trauma, at gusto niyang ganap na gumaling. Gamit ang mga ito Origin Chi, Essence and Blood, natatakot ako na hindi ito magiging madali.
Maiisip na ang ganitong uri ng pagtapon ng asensya at dugo ay magdudulot ng pinsala sa katawan. Pare, okay ka lang ba? Mabilis na umakyat si Yuan Ling, at nakita rin ni Long Shisan ang hitsura ni Jiang Chen, nakakunot ang kanyang mga kilay, puno ng sakit sa puso. Kuya, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari sa iyo? Panipi. Tanong ni Long Shisan. Ayos lang. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang kamay. Ginamit niya ang sarili niyang essence at dugo para tulungan akong alisin ang 70% ng mga lason sa katawan ko. Sabi ni Iron Dan God Monkey sa mahinang boses, nakatingin kay Jiang Chen na may maningning na mga mata. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen at umiling, hindi nagmamalasakit. Ano? Nanginginig ang puso ni Long Shisan, at biglang nagbago ang mukha. Tinitigan niya ang kuya na may halong damdamin sa puso, at ang puso ay parang kutsilyo. Ang kakanyahan at dugo ay bahagi ng kanyang katawan. Ang kakanyahan at dugo ay higit pa sa dugo para sa sinuman. Kapag ang diwa at dugo ay nawala, maaaring hindi na ito makabalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Ito ay tulad ng katawan ay hindi kumpleto at ang presyo ng kakanyahan at dugo ay binabayaran. Ganap na hindi maisip, halos katumbas ng kalahating buhay. Hindi inaasahan ni Long Shisan na gagawin talaga ito ng kanyang panganay na kapatid. Mas alam niya kaysa sa iba na sinusubukan ng kanyang panganay na kapatid na suklian ang kanyang kabutihan. Nang makitang tumatanda na ang panganay na kapatid at nasa linya na sa pagitan ng buhay at kamatayan, si Jiang Chen nagligtas sa kanya. Isa rin itong paraan ng pagganti ng isang pabor sa aking sarili. Hindi ako magpasalamat sa napakagandang kabaitan. Ang pusong bakal na unggoy ay mahigpit na ikinulong ang kanyang mga kamao at tinitigan si Jiang Chen. Ang pakiramdam na ito ay mas malalim kaysa sa kabaitan at mas malalim kaysa sa dagat. Kuya, mahigpit na hinawakan ni Long Shisan ang kamay ni Jiang Chen at lumuhod sa lupa ng may kabog. Ang kanyang mga mata ay nakipag-ugnay kay Jiang Chen, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw, at ang Shenlong 13 na hindi umiyak hanggang sa mamatay ay talagang lumuha sa sandaling iyon. Anong disenteng tao ka? Hindi ako pwedeng mamatay. Bumangon ka. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Long Shisan at sinabing. Sa sandaling iyon, bahagyang namula ang mga mata ni Yuan Ling. Alam niya kung bakit si Jiang Chen ang panganay na kapatid ng 13th brother. Hindi naiintindihan ni Yuan Ling kung bakit tatawagan ni Long Shisan ang isang tao na mas mahina kaysa sa kanyang sarili bilang kanyang panganay na kapatid. Sa mundong ito, iginagalang ang mga malalakas. Itong si Jiang Chen, wala akong nakikitang makapangyarihan tungkol sa kanya, ngunit magagawa niyang ganap na sumuko sa kanya ang rebelding si Long Shisan. Hanggang sa sandaling ito, alam ni Yuan Ling, dahil ito ang tunay na kapatid, ang tunay na panganay na kapatid. Upang mabayaran ang kabutihan ni Long Shisan, nag-donate siya ng sarili niyang diwa at dugo ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, ang pagligtas sa buhay ng kanyang ama ay isang kumpletong interpretasyon ng ritmo ng buhay para kay Long Shisan. Mahigpit na hinawakan ni Long Shisan ang kamay ni Jiang Chen. Alam ni Yuan Ling kung gaano siya kawalang muwang. Ito ang tunay na kapatid. Siya ay katawa-tawa noon. Puno ng pasasalamat ang mga mata ng Taidan Monkey. Anuman ang dahilan, medyo nakabawi na ang kanyang lakas. Ang pinakamahalaga ay pagkatapos na mabawi ang kanyang lakas, 90% ng mga lason sa kanyang katawan ay naalis na, ay naging mas matibay. Bagamat hindi na siya maluwalhati gaya noon. Ngunit siya ay mas malakas pa rin, at ang kanyang hinaharap na landas ay tila naging malinaw na muli. Salamat, kapatid, sabi ni Long Shisan sa mahinang boses. Salamat, kapatid ko. Tumawa si Jiang Chen at napag-alitan, ang taong ito ay tanga lang. Ang mga kasanayan sa komunikasyon ni Long Shisan ay hindi kailanman naging napakahusay. Siya ay napaka-withdraw at hindi gustong umutang kahit kanino, kaya't si Jiang Chen ay napakahusay, matatapos man lang nito ang mga alalahanin ni Long Shisan, at ayaw ni Long Shisan na manatili dito magpakailanman, lalo pa ang maging pinuno ng Fengwushan. Ang kanyang puso ay nakalagay sa lahat ng direksyon. Jiang Chen, napakagaan ng loob ko na ang 13 ay maaaring magkaroon ng isang malaking kapatid na tulad mo. Tunay na isang mabuting kuya ka. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Titan Monkey, at ang papuri sa mga mata ni Titan Monkey ay partikular na malakas.
Sa buhay niya, iilan lang ang mga taong hinahangaan niya, ngunit isa si Jiang Chen sa kanila. At sa kalahating antas ng lakas ng nebula, nailigtas niya talaga ang sarili niya. Ito ay talagang nakakabigla at hindi kapanipaniwala sa kanya. Kaming magkakapatid ay dumaan sa hindi mabilang na mga panganib na magkasama, at isinantibi na namin ang buhay at kamatayan. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Sapat na ang magkaroon ng mapagkakatiwalaan sa buhay na ito. Ang Taidan Divine Monkey ay tumingin kay Jiang Chen at Long Shisan na may matinding inggit. Siya ay nagkaroon ng ganoong pag-ibig sa kapatid noon, ngunit sa mahabang taon, ito ay matagal nang kumupas. Naglaho at nalipol. Ang buhay ay puno ng damo at puno, at mahirap lutasin ang mga alalahanin ng mundo. Diyos ng Monkey, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tumingin si Long Shisan kay Monkey God at same time na nagtanong. I'm safe for now. Karamihan sa aking mga sugat ay gumaling na, at 70% ng mga lason sa aking katawan ay naalis na. Hindi mo na kailangang mag-alala patungkol sa akin. Ang Diyos ng unggoy ay tumango, napakasaya. Tuldok. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Long Shisan at mas nakaramdam ng ginhawa sa kanyang puso. Siya ay may malapit na relasyon sa Monkey God, ngunit palagi niyang nararamdaman na malaki ang utang niya sa kanya. Ngayong desperado na ang kanyang panganay na kapatid, para tulungan siya, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ko. Ang lason na ito ay talagang nakakagulo. Posible bang maalis ang lahat ng ito? Tumingin si Jiang Chen sa unggoy. Hindi madaling ganap na maalis ito. Noon, kahit ang alchemy elder ng pamilya Chen ay hindi nang ahas na sabihin na ito ay 100%. Hiniling niya lamang sa akin na pumunta sa Qingtianzi upang sakupin ang tubig ng Jiling Spring. Ang Jiling Spring tubig, it's old ghost Chen, very rare sila, pero kung gusto mong makuha, kasing hirap ng pagpunta sa langit. May malalaking halimaw kahit saan sa Qingchans, at si Yingyu ay nagbabantay doon, kaya wala na talagang pagkakataon. Kung ito ang kasagsagan ko, okay lang, pero ngayon, napakahirap. Panipi. Umiling ang Taidan Divine Monkey at sinabing may seryosong mukha. Tiyak na hindi siya gagawa ng ganoong desisyon na isakripisyo ang kanyang buhay ngayon. Qingtianzi. Jiling Spring Water. Pulong ni Jiang Chen sabi niya, itong si Ji. Ang tubig ng Ling Spring ay tila isang kayamanan. Kahit na ang mga alchemy elder ng pamilya Chen ay gustong-gustong makuha ito. Ito rin ay nagbigay inspirasyon sa fighting spirit sa puso ni Jiang Chen, at ang kanyang pagkamausisa ay hindi napigil ang tumaas. Kuya, ikaw. Ano gusto mo bang gawin ang? Panipi. Bahagyang ipinikit ni Long Shisan ang kanyang mga mata at tumingin kay Jiang Chen. Dapat maintindihan mo ako, Panipi. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, kung makukuha niya ang tubig ng Jiling Spring, kung gusto niyang pumunta sa Shaokang Mountain para hanapin ang matandang multo na si Chen para mahanap ang recipe ng elixir, tiyak na sigurado siya dito, at ang bakal kailangan din ng Hearted Monkey nitong Jiling Spring Water, kaya Jiang Chen plano kung mamasyal at alamin pa. Paano kayong dalawa ang magiging kalaban para manalo sa isda? Huwag kayong magkamali kapag nabigo kayo, mamamatay kayong walang libingan 13, hindi kayo dapat makipagsapalaran. Panipi. Paulit-ulit na umiling ang Diyos ng unggoy. Kapatid na Jiang Chen, hindi sa takot ako sa matandang lalaki, ngunit ang pagkapanalo sa isda ay masyadong nakakatakot, at hindi ka magiging kalaban nito. Panipi. Bagamat ang Taidan Monkey noon pa man ay nagnanais na mabawi ang kanyang lakas at malutas ang mga lason sa kanyang katawan, ang tubig ng Jiling Spring ay napakahirap makuha. Ang Yingyu mismo ay nakipaglaban din sa kanya, ngunit ang resulta ay higit sa kung ano ang maaaring isipin ng sinuman. Siya ay maunlad sa oras na ito, sa mga kamay nito, wala pa ring pagkakataong manalo. Si Jiang Chen at Long Shisan ay pumunta doon sa oras na ito, nakatumbas ng paghahanap ng kamatayan. Panipi. Ang isang ginoo ay may isang bagay na dapat gawin at isang bagay na hindi dapat gawin. Paano maaari bang mabuhay ang isang tao sa mundo at mabuhay sa depresyon ng mahabang panahon? Divine Monkey, hindi pa nakaka-recover ang iyong katawan, at medyo mahina pa rin ang iyong lakas. Alam ko ang iyong mabuting hangarin, ngunit kahit hindi para sa iyo, gusto ko pa ring humingi ng payo tungkol sa espiritual na bukal na tubig na ito. Panipi. Ngumiti si Jiang Chen.
Walang pinagsisihan ang panganay kong kapatid sa anumang napagdesisyonan niya. Monkey God, manatili ka na lang dito nang may kapayapaan ng isip. Siguradong babalik kami ng panganay ko sa lalong madaling panahon. Kung may panganib at walang magagawa, hindi kayang lumaban ng desperado. Oo, tiyak na mahalaga ang pagsadyap ng iyong buhay pagdating ng panahon, hahaha. Confident na sabi ni Long Shisan. Kayong dalawa, I really can't guarantee it. Nakikita ko na ang panganay mong kapatid ay mas malupit kaysa sa inyo. Siguradong isa siyang master na maglalakas loob na pabagsakin ang emperador kahit na siya ay patayin. Tumingin ang unggoy. Ito ay may malalim na kahulugan, pagkatapos ng pagsulyap kina Jiang Chen at Long Shisan, sa wakas ay bumantong hininga siya, tutal, alam niya na kahit nasubukan niyang pigilan sila, hindi sila makikinig. Maaari mong panatilihin ang mga luntiang burol nang hindi nababahala sa pagkakaroon ng panggatong, kaya huwag kang matapang. Sabi ng unggoy. Linger, sumama ka kay Brother 13. Alam ni Taidan Shenhao na sa oras na ito, maaari lamang niyang pag-asa na makita silang umatras sa kabila ng mga paghihirap, ngunit kasama si Linger dito, silang tatlo ay hindi magiging kayang gawin ang anuman. Masyadong pasibo. Kahit papano dapat nating tiyakin na mayroon silang tiyak na pagkakataong makatakas ng hindi nasaktan. Okay, kilala ko si tatay. Masayang ngumiti si Yuanling at tumingin kay Long Shisan, tuwang-tuwa. Sumimangot si Long Shisan. Ayaw niyang umalis si Yuanling, hindi dahil sa natatakot siyang magdudulot ito ng gulo, kundi dahil nag-aalala siyang mahihirapan siyang bitawan siya, at magiging napakahirap ng sitwasyon, pagkatapos. Kaya, salamat sa unggoy. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, sumulyap kay Long Shisan, tumalikod at umalis sa kuweba ng unggoy ng Taidan, nagsanay ng ilan, nanambalik ang kanyang lakas, at direktang itinuon si Qingchans. Pagkalipas ng mahigit isang buwan, sa wakas ay ganap na nabawi ni Jiang Chen ang kanyang lakas. Ang pagkawala ng essence at dugo sa kanyang katawan ay nagpapahina sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay medyo malakas din. Hindi lahat ay maihahambing dito, kahit isang Nebula level master siguradong hindi kasing galing niya. Maging ang unggoy na may pusong bakal ay hindi makapaniwala nang makita niyang muli si Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang paggaling ni Jiang Chen at hindi niya maiwasang mamangha. Sa kanyang lakas na umabot na sa pinakamataas, si Jiang Chen ay sabik na subukan at makita kung ang maalamat na Qing Tianzi ay talagang nakakatakot. Ang Jiling Spring Water ay tiyak na isang kayamanan sa mga kayamanan. Siguradong hindi ito madaling makuha. Bukod dito, alam din ni Jiang Chen na sa pagkakataong ito ay tiyak na magkakaroon siya ng makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Dapat siyang maging mas maingat, at kasama si Long Shisan sa pamamagitan ng kanyang panig, ang laban na ito, talagang hindi nakakasawa. Mayroong walang katapusang mga bagay na masasabi sa pagitan ni Jiang Chen at Long Shisan. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nagkita, marami pa ring emosyon sa pagitan ng magkapatid. Tiningnan ni Yuanling ang tacit brotherhood sa pagitan ng dalawang tao at medyo naiingit at puno ng emosyon. Noon pa man ay ayaw niya kay Jiang Chen, ngunit ngayon ay naunawaan na niya kung bakit labis na nagmamahalan ang dalawang tao, at iniligtas pa nga ni Jiang Chen ang kanyang ama. Siguradong itatago niya ang kabaitang ito sa kanyang puso. Bagamat nailigtas ng kanyang ama si Long Shisan, sa puso ni Yuanling, ang isang code ay dapat na pareho, at ang bagay na ito ay hindi dapat malito. Ang kanyang paggalang kay Jiang Chen ay hindi masasabi. Ito ang tiyak na uri ng paggalang na mayroon lamang sa mga nakatatanda. Bagamat ang lakas ni Jiang Chen ay hindi kasing lakas niya at ni Long Shisan, ang paggalang ni Brother 13 para sa kanya ay nagpapaliwanag ng lahat. 7 linya ng langit, 1 linya ng langit, ang langit ay nagiging 9 na dahon na langit. Ang pinag-uusapan natin ay ang bawat lugar ng pamilya Chen, 1 linya ng kalangitan, ay napakalawak. Sa labas ng madilim na lungsod, maraming mapanganib na lugar, misteryoso at hindi mahuhulaan, at puno ng misteryo ng mga bundok at umaagos na tubig, lahat ng uri ng mayroong hindi mabilang na mga dakilang demonyo, kaya kahit na ang mga tao ng pamilya Chen, na makapangyarihan, ay hindi handang pumunta sa kabundukan. Ang mga dakilang demonyo ay dapat magmula sa malaking latian, at ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay maaaring hindi makatakas, buo.
Napakalaki talaga ng Seven Line Sky na ito. Ganap na tayong wala sa pag-aari ng Dark City, tama. Marami na tayong nakilalang master sa peak of the star level along the way. Napabuntong hininga si Jiang Chen, kung hindi dahil kay Long. Si Shisan at Yuan Ling ay napakalakas kaya tinatansyang may ilang grupong halimaw ang may balak na salakayin sila. Ang bilang ng mga halimaw dito ay hindi ang pinakamalaki, dahil kung tutuusin, ito ay nasa control range ng Shishantian Dark City. Kapag ang lakas ni na Shishantian at Luwelo ay nasa intersection, o kapag sila ay hindi pinansin, iyon ang ganap na krisis. Lupa. Sabi ni Yuan Ling. Mukhang kung ang lakas ay hindi umabot sa antas ng nebula, ito ay magiging mahirap na makatagpo dito. Si Jiang Chen ay lubos na naniniwala na ang lakas ay palaging mauuna. Gayunpaman, hindi natin ito basta-basta. Bagamat ang lugar na ito ay umalis na sa teritoryo ng Fengwu Mountain, hindi ito nangangahulugan na maaari na nating baliwalain ito ng lubusan. Ang ilang mga halimaw ay nagmamalasakit pa rin sa kamalayan sa teritoryo. Magkakaroon din ng mga powerhouse sa antas ng nebula sa kanila. Ang ilang halimaw ay palaging nasa cultivation o natutulog, ngunit kapag may lumabag sa kanilang teritoryo, tiyak na magkakaroon ng matinding laban. Karamihan sa mga lalaking ito ay napakatalino. Hanggat hindi natin sila aktibong ginagalit, hindi nila tayo aatakehin, dahil kapag naabot nila ang antas ng nebula, walang taong tanga. Tiyak na ayaw kong mamatay. Kapag ang isang nebula level na powerhouse ay lumaban, ito ay halos magwawasak, na walang puwang para sa pagmanyobra. Kung hindi, gaano man kahigpit ang laban, ito ay walang kabuluhan. Panipi. Nagkibit balikat si Yuan Ling. Natural lang yan. Masyadong abala ang lahat, sinong may oras para magsaya. Maliban kung hindi ka gagawa ng aksyon, ang paggawa nito ay mangangahulugan ng buhay at kamatayan. Panipi. Sabi ni Long Shisan. Kung gayon, maging mas maingat tayo. Panipi. Tumango si Jiang Chen. Sa oras na ito, ang kanyang lakas ay wala sa antas ng nebula, kaya palagi siyang nasa ilalim ng proteksyon ni Long Shisan at Yuan Ling. Gayunpaman, alam ni Jiang Chen na dapat niyang makuha itong Jiling Spring na tubig, gaano man ito ang hirap. Pagkatapos ng lahat ng paikot-ikot, mayroon pa rin siyang makitid na pagtakas. Bago siya dumating, pinag-isipan na niya itong mabuti. Ang pagkuha ng tubig mula sa Jiling Spring at ang pagtulong sa bakal na unggoy ang susunod pinakamagandang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay tiyak na mayroon siyang sasabihin sa alchemy elder ng pamilyang Chen. Damn it, pagdating ng panahon, maaaring kailanganin niya ang ilang elixir, at makukuha niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. Bago pumasok sa lupaing ninuno ng pamilya Chen, dapat siyang maging ganap na handa. Sa ganitong paraan lang niya makokontrol ang sarili niyang buhay. Ayaw niyang matulad kay Chen. Ang modelong manggagawa ng pamilya ay ipinauubaya sa pamilya Chen upang sumayaw sa paligid. Ang buhay ng mga tao ay dapat nasa kanilang sariling mga kamay, ngunit upang makakuha ng higit pang mga pagkakataon na umunlad sa lakas, tiyak na tama na umasa sa pamilya Chen. Ang buong Yungay Star sa kanila, bukod kay Luwelo, sino pa ang makakapaghambing kasama ang pamilyang Chen? Sa makatuwid, ang labanan ng mga henyo ng pamilya Chen ay isang pambihirang pagkakataon para kay Jiang Chen. Kapag nalampasan niya ang antas ng nebula, ito ay magiging isang malawak at makapangyarihang mundo. Tumalon siya, at pagdating ng panahon, ang kanyang sitwasyon at kahit na ang mga pagpipilian ay magiging higit pa, at si Jiang Chen ay tiyak na hindi mananatili sa pamilya Chen magpakailanman. Nandito siya upang lutisin ang kaso at hanapin si Fenger. Ang balita tungkol kay Fenger ay ang kanyang hinihintay. Ang isyo ng pag-aalala. Nauuna si Qingchans, kuya, mag-ingat ka. Panipi. Sumulyap si Long Shisan kay Jiang Chen at bumulong. Tumango si Jiang Chen. Ang tinatawag na Qingtianzi ay isang luntiang latian. Ang latian na ito ay medyo malaki at walang hangganan, na mahirap isipin. Ito ay berde, na may mga bundok at gubat na pangalawa, pangunahin sa mga latian, na sumasaklaw sa isang medyo malawak na lugar, kaya mas kaunti ang berdeng tubig at berdeng mga bundok, at higit pa ay halos 10-10 talampakan o kahit na daan-daang talampakan ang taas, lahat ng direksyon, napakasiksik na wala man lang daanan. Ngunit sa oras na ito, upang mabawasan ang bilang ng mga target,
sina Jiang Chen, Long Shisan at iba pa ay pumasok din sa sinaunang kagubatan ng baging sa Qingchans. Ang paligid ay parang mga bahay sa lahat ng dako, na may kalat-kalat na sikat ng araw na pumapasok, at napakalamig. Sa mga sinaunang kagubatan ng baging na ito, naramdaman pa ni Jiang Chen ang mapanglo na aura na nakapaligid sa kanila, at may tunog ang uwak ay tahimik na umiiyak, ang tunog ay sobrang paos, at nakakasakit ng ulo ang mga tao. Higit pa rito, ang paligid ay puno ng maitim, mamasa-masa at mabahong amoy, na mas lalong hindi mabata. Napabuntong hininga na lamang ako at dahan daw ang sumulong, dahil napakaraming mga sinaunang kagubatan ng baging sa Qingtianzi. Pagpasok dito, imposible upang mahanap ang lokasyon ng espiritual na tubig ng bukal. Ang laso na gas dito. Napakunot ang noo ni Jiang Chen. Hindi nakikita, ang apoy ay nag-alis ng daan at nagpakalat ng hindi mabilang na mga laso na gas. Nagkatinginan sina Long Shisan at Yuan Ling at nakahinga ng maluwag. Tila talagang kahanga-hanga si Qing Chans. Mga tao kahit na ang laso na gas ay hindi nakamamatay, maaari nitong maparalisa ang kanilang mga nerbiyos, at ang kanilang lakas ay malamang na unti-unting lumala, at pagkatapos ay ito ang magiging pinakamalaking hamina. Guda-guda, guda. Ang mga pagsabog ng malalim at malalalim na tunog ay lumitaw sa latian sa di kalayuan. Parehong naramdaman ni Jiang Chen at Long Shisan ang kakaibang paggalaw dito. May paggalaw. Malamig ang mga mata ni Long Shisan, hawak niya ang isang itim na patpat sa kanyang kamay, dahan-daang naglakad, at maingat na tumingin sa paligid. Guda-guda. Parami ng parami ang mga kakaibang paggalaw sa paligid niya, nakakaiba, at pakiramdam ni Jiang Chen na parang kaharap niya ang isang mabigat na kaaway.